Magandang hapon po sa inyong lahat. Kapansin-pansin po na parang mas marami po ang tao ngayon. At kapansin-pansin din na parang mas maraming lalaki ngayon sa loob ng simbahan. Kayo ha? Birthday lang tsaka Father's Day kayo nagsisimba ha? Biro lang po. Baka sakali lang nagkataon lang ano. Pero napakaganda kasi totoo, Father's Day ngayon. At yung ating pagbasa, para bagang talaga nakalaan para sa mga ama. Sa paanong paraan? Kung titingnan po natin ang unang pagbasa, itungkol po kay Jeremias, na tunay nagtiwala sa Diyos. Siya'y lilinlangin, siya'y bibigyan ng patibong, pero buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Siguro ito'y nasubukan na niya. May pinagdaanan siyang pagsubok at naging mas malalim ang kanyang pagtitiwala sa Diyos dahil dito. Kahit anong pagsubok, kahit anong pinagdadaanan na niya, subok na ang kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya gano'n na lamang. Pero, kung titingnan po natin yung ating ikalawang pagbasa, nandyan po pumasok ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, parang naggewang-gewang na tayo. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng lamat ang kasalanan sa ating kalooban. Kaya lumayo ang loob natin sa Diyos. Mas nagtiwala tayo sa sarili natin, nakaduda-duda. Pero kung titingnan po natin ang ating ebanghelyo, sinasabi doon yung puwang ng Diyos para sa atin. Yung puwang ng Diyos para sa atin. Na laging sinasabi ng Diyos, may maasahan kayo sa akin. Maya-maya nga, hindi ko pinabayaan, kayo pa. Ang mga kalalakihan po, nung sila'y binata, o nung kami ay binata, parang hindi ako lalaki, no? Nung binata po, marami pong pangarap para sa sarili. Marami pangarap para sa pamilya. At lahat yan, parang binuo yan ng idealism of the adolescent. Bahagi yan ng pagre-rebelde sa tatay. Parang hindi niya nakita sa tatay yung kaya nagbuo siya ng sarili niya. Very idealistic. Kaso nga lang, habang lumalaki, habang tumatanda, parang nabubuwag yung idealism. Nabubuwag yung perfection. Kaya nangyayari, habang tumatanda, parang there are compromises that leaves him frustrated and anxious. Para ano na nangyari sa mga pangako ko? Di ba? At para sa akin, bahagi yan ng midlife crisis or midlife transition. Kasi sana, sa midlife transition, hindi po natin pinanghawakan yung ating nakaraan. Bahagi ng midlife transition ay magkaroon tayo ng bagong pagsiset ng goal. Mas alam na natin ang realidad ngayon. Alam natin realidad tungkol sa sarili natin. Ano nga ba yung mga kakayanan natin? What is it that we can do? What is it that we cannot do? What is it that we hate? What is it that we love? Alam na natin yun. At dahil doon, we can set better goals for ourselves and for our families. Pero, higit po dyan, higit sa pagkilala sa sarili, nandyan din yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi ilang beses na natin naranasan na nagkamali tayo o nag-fail tayo. Pero nairaos tayo ng Diyos. Yun yung dun eh. Yun yung, hello? Nairaos tayo ng Diyos, naitawid tayo ng Diyos. Ilang beses tayo nagkasakit, ilang beses tayo nagkamali, ilang beses tayo nagkulang,
Pero itinatawid tayo ng Diyos. So sabay sa paglaki, sabay sa pagkilala sa sarili, ay yung mas malalim din na pagtitiwala sa Diyos. And that is why we can set better goals, not because we know ourselves, but we can trust God more when we plan out all these things. Kaya in a way, it is more realistic, not because it is based on our own capacities, but because it is based on the plan of God. Tanda, no? Kaya nga, parang dyan po papasok ang mga tatay. Di ba? May midlife crisis tayo. Marami tayong frustrations and anxieties. Kasi hindi nasunod yung ating plano para sa sarili natin, para sa karir natin, para sa pamilya natin, hindi nasunod. We learn to accept who we are, but we also learn to accept the plan of God for us. Ano nga ba yung gusto ng Diyos para sa atin? Ano yung plano ng Diyos? Anong instrumento ako ng Diyos para sa Kanyang kaharian? Kaya makikita po natin doon, when we look at things that way, makikita po natin doon na everything really is God's plan. Kapag tayo may pinagdadaanan, nais ng Diyos pagdaanan natin yan. May itinuturo sa atin ang Diyos. At dahil doon, makikita natin, oo nga no, hindi dapat ako ma-frustrate sa pinagdadaanan ko. Kasi, may itinuturo sa akin ang Diyos. May itinuturo ko sa tamang daan. I don't need to be frustrated. But I have to be grateful. Because God has my back. Sagot ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan ko. And because of that, wala ko dapat pagdudahan. Wala dapat akong ikatakot. Kasi ang lahat ng nangyayari sa akin ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. So to all the fathers, you are blessed because God has your back. Huwag kayong matatakot na yung inyong 5-year plan, 10-year plan, 20-year plan hindi nasunod. Hindi po. For as long as God's plan is fulfilled. Siguro ano na lang hinihingi sa atin, kasi kahit ako po ay tatay, sana nga maituro ko sa aking mga anak ang makinig din at sumunod sa kalooban ng Diyos. If ever they make a 5-year, 10-year, 20-year plan, it is not just based on what they can do, but it is also based on what God can do for them. Kapag ganyan po nangyayari, then we will never be frustrated. Kasi lahat tayo dumadaloy ayon sa plano ng Diyos.